morning! Ayan, napo na tayo lahat, no? What? Naka-cellphone lahat, ha? Okay, I love you too, I love you too. Grabe, it's 7 months ulit ako bago nakabalik dito, no? Last is July, tama ba? Pero after nung July na yon, nagtuloy-tuloy yung ano natin, no? No? Doon na tayo nag-start na nag-times 2, times 3 tayo. Ang bait ng Diyos sa atin, no? Palakpakan mo natin ng Diyos. Yan. So, hindi natin patagalin to. Pasensya na dahil sa ating technical difficulties. Medyo nahirapan tayo. Kaya yung iba, nanonood ng live na lang, no? Live na lang sa FB page na yan. So, kanya-kanya na lang. Kasi yung Zoom parang hindi nata naayos, no? Oo, inaayos pa lang nila. So, diretsahan na tayo. Yun naman ang ating, dito, no? Ang ating pakay. Yan. So, ngayon, bago tayo magsimula, yung ating topic, alam niyo na ba? Wala nga pagsabi, no? So hindi natin alam kung ano yung pag-uusapan. Okay. Alam ko naman na lahat nandito ay sapphire na, di ba? So ibig sabihin, ito yung medyo nandun na sa first level ng leadership, no? Hindi kasi lahat ng tandaan nito mabuti, ha? Yung negosyo natin is network marketing, is a way of distribution ng produkto. Tandaan niyo yun, ha? Ang network marketing, isa lang siyang way para ma-distribute yung product mapunta sa customer o sa mga user, di ba? Kasi pwede naman ganitong gawin natin. Pag may produkto ka, saan mo siya ilalagay? Pwede siyang traditional way ng concept, ito yung sa tindahan, sa mga stores, tama? So pwede mo ilagay sa stores. Ganun siya. So yung store, may cut dyan sa produkto mo. Ganun ang kalakaran. Tama? Ngayon, pwede rin i-online kasi may online na ngayon. Tama? May online platform na. Ang iba, gumagawa sa ng sarili nilang website, platform nila, pwede nang gawing online store. Di ba? Yung iba, combination na nga eh. Meron pa sa store, may online store din sila. Tama? Pero dito, kailangan mong matuto sa pag-boost ng mga ads. Marami kang pag-aaralan dito para mapansin yung product mo kasi maraming product eh. Sa online, ang daming sumusulpot, di ba? So, i-sponsor mo yon. So, ganun din. Part ng produkto mo, mapupunta sa ads, tama? So, ang yayaman dito, yung store at saka yung si Meta. Pasalamat tayo kay Meta kasi yung nagbigay siya ng platform, di ba? So, walang problema dyan. Kaya lang tayo, pinili natin etong pangatlo. So, ito yung iba, tawag direct selling, tapos network marketing. So, ibig sabihin, ang pinaka-heart ng business ay yung produkto. Mapunta sa tao. Tama? Kaya marami naging negative sa network marketing. Kasi, nung dito sa Pilipinas at pati sa ibang bansa na rin, sa ganda kasi ng concept, nakalimutan ng mga miyembro o mga distributor, hindi na ang produkto ang binibenta. Yung kanilang ipapaliwanag, yung pagyaman na agad, hindi naman lahat yayaman. Tama? So, papangakuan nila ng kung ano-ano. So, ang nangyari, nag-join siya kasi alam niya, pwede siyang yumaman. Yung nahirapan, nag-quit, scam yan. Diba? Ganun, ha? So, nasira ngayon kasi wala ng product eh. Hindi na product yung ina-emphasize. So, nagre-recruit ka na nagre-recruit. Later on, maraming attrition. Alam mo yung attrition? Alam na natin yan, sapphire na tayo. Yung attrition, ito yung humihinto sila, di ba? Pag huminto, hindi mo na-emphasize yung product, hindi bumibili ng product eh. Kasi hindi siya nag-join o nag-avail ng package din sa product. Nag-avail siya kasi dahil binaliw mo sa pagyaman lang. Sa IAM Worldwide, kaya tayo home of hope.
ibabalik natin sa original purpose kung bakit nagkaroon ng network marketing. Ibenta yung produkto. Yung produkto yung mangunguna. Mag-avail sila dahil sa product. At pasalamat tayo, nangyayari sa atin yun. Salamat tayo sa Diyos. Nabigyan tayo ng magandang produkto. No? Binigyan tayo ng Diyos ng magandang produkto. Kaya kailangan natin siyang i-share. Pwede naman dun sa stores. Pwede rin naman dun sa online na lang. Kaya lang, wala tayong pwedeng matulungan tao na magkaroon ng oportunidad para maging partner natin, i-share din yung produkto. Kuha natin. Kaya tayo hope. Kaya health ang umpisa. Kaya product ang umpisa. Ha? Huwag natin laktawan. Huwag hope. Dito, hope kami. Hope lang tayo. Ha? So, pag naglatag tayo, ngayon, actually, sa I Am Worldwide, 100% na nag-avail ng package, user. User. Sino dito hindi user? Di ba wala? Lahat kayo user. At yung mga hindi ginagawa ang I Am, user sila, tama? Kasi nga, yun yung tamang network marketing. Maraming hindi active sa pagdinegosyo. Hindi active sa opportunity. Hindi active sa prosperity program. Pero, dito, user sila. Sa 100%, merong tatlong division yan. U, S, B. Sa 100%, user sila, di ba? User sila. 90% pure user lang. 90% sa 100% pure user lang. Itong S, user at the same time, seller. Sila yung 9%. User-seller. Ito yung nagbebenta ng product. Yung retailing. 9% lang yan sa organization natin. 90% sa organization natin, actually 100% user. Pero yung 90% pure user. Yung 9% user at the same time, seller. Nakuha mo? Yung nagbebenta-benta. At sa pagbebenta-benta, halo-halo na yan. Binibenta nila yung retail, yung produkto, or yung wholesale. Tama? Kaya meron tayong top direct seller at saka top wholesale package seller. Paano silang? Hindi tayo binabayaran sa IAM ng komisyon sa recruitment. Lahat ng komisyon mo sa IAM, benta yun. Binenta mo yung package, yung produkto. Kaya ka nagka-komisyon. Nagbenta ka ng retail, kaya ka may 50%, kaya ka may income. Lahat yan product. Nakuha nyo? Yun yung tamang network marketing. Naintindihan ko naman dati, kasi walang product na maganda, kaya napilitan kang ibenta yung opportunity na lang. Hindi siya magtatagal. Minsan ang iba ang binibenta, motivation. Yun yung kasi wala silang choice eh. Kasi walang magandang product at minsan, naset na sa mind natin na gumana naman dati, yun na yun. Kaya lang, lalay-lay. Kasi maraming attrition. Maraming company ngayon na mahina ang kanilang reorder. Walang kumikita masyadong malaki sa repeat purchase na commission. Puro lang sa recruitment. Sino yun? So tandaan mo hindi naman masisi kasi nga, depende kasi sa approach mo. Kung nasa IAM ka, dapat sundin mo yung approach na to. Pag hindi mo sinunod, kahit may maganda kang produkto, hindi mo naman hina-highlight, di dun pa rin sila dun sa dati. Hindi sila gagamit. Kaya, thank God, may maganda tayong produkto, tapos may magandang flow ng presentation. Importante yun. Kasi ang binibenta natin yung produkto. Ito ang pinili nating path para
yung dapat ibigay natin dito at dito, ma-share natin sa mga taong gustong i-share ang ating produkto para kumita din sila. Yun yung opportunity. Ngayon, 90 tsaka 9. Ano tong B? USB. Sila yung mga builder. Sila yung mga builder. Magkaiba yung seller lang sa builder talaga. So, huwag mong pilitin lahat na maging builder. Kasi, ang builder, 1% lang sa ating organization. Nasa tao lang yan kung gusto niya mag-build o hindi. Ang trabaho natin, ipakita ng ipakita, i-share ng i-share. Ngayon, ang company, yun yung prosperity program. Pag binild mo yung business mo, i-share mo sa kanila, ito po yung mga nagka-resulta na. Ito yung mga nagbigay ng effort. Ito yung kinakareer. Ako ano? Parang kayo ngayon. Nasaan ba kayo dito sa USB? O, kayo ang magde-decide doon. Pero ito, may disclaimer tayo. Kaya pag nag-present tayo, di ba may tayong disclaimer? Ang ating produkto ay health supplements. Health and beauty supplement. Ibig sabihin, supplement. Hindi gamot. So pag nagano ka, pero may mga testimonya. Like MX3. Si MX3, nag-decide siya na ilagay dito sa store. Napakaganda ng produkto niya, dito na nilagay. Di ba? So yung ginawa niya sa marketing niya is i-boost na lang niya sa mga radio station, tama? Di ba pag nasa jeep, taxi ka, bus ka, ang MX3, di ba lagi mo naririnig? Oh, yun naman yung way na kanyang distribution. Pero food supplement din siya. Oh, marami ding natulungan, tama? Oh, ganun lang. Ngayon lang tayo, tinahak lang natin yung landas kasi kanya-kanya naman ang mission and purpose ang Diyos sa mga tao. So tayo, ibinigay sa atin itong direct selling or network marketing na concept. Dito niya inilagay ang ating produkto. Pero dito, at least, kung maga sa atin, kanya-kanya naman yan, dito sa atin, meron tayong itong concept. Meron tayong program kung sino yung gustong i-share din yung negosyo natin sa iba. Yung produkto natin sa iba. Kaya merong umaasenso. Actually, sa selling natin, ang dami na kumikita ng malaki. May nagmi-milyon buwan-buwan. Doon mo mapatunayan na yung negosyo pinasok mo, may magandang produkto. Kasi kahit walang invite, kumikita ng malaki. Kuha mo? Ngayon, ang iba, isi-share yung wholesale package na lang para maka-discount naman yung kanyang, o kasi bentahan na kita, maraming nagiging user na nagiging seller at nagiging builder. Tama? Oh. Imagine mo, yung Unilevel, ngayon, di ba, Feb 10, ang daming masaya. Di ba? Ang daming masaya. Sobrang daming kumikita sa Unilevel. Grabe. Hindi mo ma-imagine yun kasi passive yun eh. Residual na yun. Kasi nga, tama yung latag natin. Inuna natin kung ano talaga yung heart ng negosyo. Yung produkto. So ngayon, nag-avail sila ng package dahil sa product. Gawin man nila o hindi, bumibili sila ng bumibili kasi gumagamit sila. Sila yung 90%. Imagine mo, kung mag-build ka ng team, di ba? Build mo yung team mo, eh di, lahat yan gumagamit kasi. Pero tanda mo, 1% lang ang builder. 1%. Hindi lahat builder eh. Depende sa decision ng tao yun. Tama? Pero kung gusto mong i-build, merong mga mentors, may mga trainings, i-guide ka. Iti-train ka, susuportaan ka. Katulad na ginagawa natin ngayon, part to ng building. Tama? Ganun siya. So ngayon, may kumikita sa atin ng Unilevel, napakalaki. Kung pagsamahin natin yung ULC, Unilevel, at saka yung RSM, may kumikita ng 2.2 million kada buwan. Kahit tulog siya. Kasi tulog siya kasi nasa Philippines siya.
Eh yung mga ibang distributors sa Italy, nasa US, di ba iba ang ano? Iba yung oras. O gabi dito, umaga kung umaga dito, di ba? So magkaiba. So kahit tulog ka, eh may bumibili kasi gumagamit ng product eh. Nakuha natin? Oh, ganyan. Alam mo ba? Halimbawa, merong townhouse na ang renta ay 20,000 per month o apartment. I-times mo sa 100 yan. So meron ka ng parang 100, yung isang distributor natin ngayon, parang meron na siyang 100 na, actually 120, no? Or ano, 110. Tama ba? 110. Kung 20,000. Meron siyang, para ka nang merong 100 apartment na pinarentahan mo ng 20,000 kada buwan. Grabe! 100. Imagine mo, nasa real estate ka ba? Arang. Pero wala akong mga overhead doon. Mga OPEX. Di ba, syempre, pag may nasira, wala sakit sa ulo. Kasi minsan, yung mga apartment ka, minsan tumatalbog yung cheque ng ano mo, hindi magbabayad. Di ba? Minsan may ganun eh. Maraming ganun eh. Maawa ka naman palayasin mo. Di ba? Oh. Medyo mahirap din, pero okay din yun. Walang masama doon sa real estate, magandang negosyo yun. Pero ang point ko, hindi naman lahat makakapag-real estate. Magkano puhunan mo sa isang apartment para magka 20K ka per month? Oh, diba? Meron nga doon sa GGS eh. Ang puhunan 3.5 million isang unit. Diba? 3.5 million, 15,000 per month ang parent mo. Pero dapat may 3.5 ka muna. Ano yun? Hindi mo kakayanin yun. Saan ka kukuha na 3.5 agad? O i-loan mo sa bangko. Kaya para maka-loan ka sa bangko, kailangan may magandang credit. Ano ka? Yung background mo sa finances mo. Diba? So medyo mahirap na nga. So dito, yun yung opportunity. Binibigay din part niyan ng direct selling o network marketing na concept. Kaya napakaganda. Diba? Diba? Imagine mo yun. Eh ito, palaki pa to ng palaki. Hindi to hihinto eh. Kasi padami ng padami yung... Pag tama yung gawa mo, tama yung latag natin. Palaki ng palaki yan. Kaya pag nag-invite ka, highlight agad yung product. Ngayon, ang ginagawa ng company natin, pasalamat tayo no, sa ating VPI ka at GM Ana. Dahil sila ang binigay ng Diyos sa atin para mamuno nitong company natin, imagine mo, yung product natin nagiging brand. Alam mo ba yung nangyayari na pag pinost mo yung tao na magaan? Alam mo yung hindi ka nag-aalok, pero nakita lang ng pinost, nakilala na siya eh. Kasi nga, yun naman yung tulong ng company para ang produkto natin, kasi maganda siya, para ma-aware yung ibang tao, kailangan natin ng influence ng iba. Si Piolo Pascual, malaki ang influence. Si Hart, malaki ang influence. Ganun naman ginagawa, kaya nga lumakas ang Nike. Bakit? Si Michael Jordan, ang laki ng influence. Oh. Kasi may maganda kang product, kailangan itong malaman ng iba. So kailangan mo ng taong may influence para ma-carry yung produkto natin. Pero syempre, sa network marketing, hindi sana yung iba sa gano'n. Kasi ang sasabihin nila, instead na igastos natin sa artista, binigay na naman namin sa mga nagne-network. Ganyan yun eh. Kaya yung iba, hindi gagawin yun. Kasi paano na yun? Saan nakukunin yun? Di ba? Kasi may marketing fund palagi ang isang business. So sa network marketing, hindi na kailangan artista dapat kasi word of mouth na lang. Kasi meron namang magbebenta at may profit siya. So kakalat siya kusa. Tama? Pero, ang wisdom na binigay sa atin ng Diyos para mas bumilis, para mas makilala yung negosyo at produkto natin, kailangan natin ng influence ng iba like ginagawa ng mga big companies. Like Jollibee. Hindi humihinto yan. Oh, McDo, hindi rin humihinto. Ngayon nga ang Gcash, si Hart, pag ganun mo, oh Gcash, si Hart, nakita mo eh. Si Globe, hindi humihinto. Eh ngayon, pag pinakita mo ang I am, si Hart din. Hindi. Hindi, parang kapantay mo si Globe. Diba? Yung trust kasi sa kanila eh. Kita mo?